Hello, hello Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. So Virgo, tulad na kagawian ha, kung ano maling makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgo yun, kaya relax ka lang. I-enjoy mo ang ating reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na pagkaloob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Virgo, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness po dito sa ating channel every time na meron po tayong reading for Virgos dito po sa James Tarot PH. Thank you again for your generosity and kindness and for not skipping the ads. So Virgo, after our reading, nakaroon ako ng bonus question para sa inyo. Kung ano man ang question nyo, one question. After our reading, gagawin ko yan later. We have 2 tarot cards and 2 oracle cards na magbibigay sa inyo ng sagot kung ano man ang tanong nyo later on. So, watch out for that pagkatapos ng reading natin for today. Okay? So, Virgo, ano ang naghihintay sa inyo ngayong June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 7 of Pentacles. In the area of what you want, you have the 10 of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Hierophant. In the area of what's affecting your current energy, you have the 7 of Wands. Ooh, 7, 7. Luck is on your side this week. Congratulations, Virgo. In the area of your near future, meron kang Ace of Pentacles. Wow, a brand new start, a new opportunity. Congratulations. In the area of your challenge this week, you have the 10 of Pentacles. Ooh, napakaganda. In the area of your fortune, you have the Moon card. Wow, answers. Clarity, pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang 2 of Swords. Interesting, interesting. At ang outcome mo bago matapos ang linggong ito, Virgo, pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin bubuksan yan. But first, bago natin bigyan ng individual at saka klarong-klaro, detalyadong reading kada card, ano muna yung nasa lingering energy mo in your background. Pare-pareho po tayo. Ako ay Virgo din. My birthday is September 18. Kayo po, kailan po ang birthday nyo? Comment down below. So mga kapwa ko Virgo, ano ang lingering energy natin? This week, we have the 4 of Swords. Wow! Relaxation, clarity. I'm hearing parang may paghinga, may pagluwag ng damdamin, ng puso, ng katawan. Parang this past few weeks, past few months, kayod tayo ng kayod. Ano? I don't know why, medyo siguro may hinihintay kayong bagay na dumating o kaya meron kayong tinatrabaho because you have a deadline, meron kayong hinuhulugan, may dapat bayaran, may mga responsibilities na dapat matapos. Ito mga nakaraang buwan, actually hanggang nakaraang taon, parang there's a lot of parang pabago-bagong agos ng ilog natin mga Virgo. So, it was difficult for all of us, mga kapwa ko Virgo. So now, nakikita ko rito with the 4 of Swords, meron kapayapaan sa'yo this week. I don't know why, parang pangahawakan mo daw this week yung trust to yourself. Parang medyo may malaking, I don't know, parang energy of, kaya ko to. Kakayanin ko to, okay lang ako. Relax lang, ganyan. So parang may ganong mentality and may ganong filosofiya tayo this week to really trust what will happen and also to relax. I don't know, siguro nakasanayan natin Virgo yung parang lagi tayong aligaga, lagi tayong nag-worry, overthinking nga tayo, super analytical din tayo sa mga bagay-bagay. Kung minsan, kung kaya natin gawin mag-isa, gagawin natin without the help of other people because sanay tayong gumagawa ng solo natin because kung tutuusin, mas marami tayong natatapos alone, hindi ba? So, meron ditong tawag ng damdamin na okay, relax lang, bibigay ko na yan, kaya na yan. Medyo sabi ni Spirit Guides, bigyan mo rin daw ng time for you this week to relax and also to rest. Baka ngayon tinatawag ka ng katawan mo, baby, because of your health. Also Virgo, na parang okay, mag-step back ka paunti-unti lang. Kung dati 200%, ngayon kayo mo lang 195, ganyan. So parang there's a emotion for you by your Spirit Guides to really a step back muna, panandalian sa mga ginagawa mo, magpahinga ka konti, relax, learn to parang detach yourself sa trabaho, sa ginagawa mo para magkaroon ka ng recharge moment. Kasi parang yun, sabi ni Spirit Guides, kailangan mo daw mag-recharge and also to just relax your mind. Okay? Minsan, hindi katawan talaga yun nagpapapagod sa atin, kundi yung isip mismo. Sobrang pag-iisip, sobrang pag-worry sa isang bagay, overthinking too much, kaya nga pati katawan natin naapektuhan. So make sure this time around, especially this week, learn to have more rest, enjoy. I'm hearing have fun.
Yes, have fun, laugh more, enjoy more with your friends, with your family, watch entertainment, anything na makakatulong sa'yo para makapagparelax ka. Okay, hindi naman kailangang mahal, hindi rin kailangan magastos. Pero yung mga quality time for yourself, for your mind, your soul, your spirit na makapagpahinga. Okay, for some, this week, I'm hearing this week, Virgo, a moment of answered prayers. Meron mga paggaan ng iyong mga dasal this week. So asahan mo meron ka matutupad na dasal ngayong linggong ito. So congratulations. Okay? Napakagandang paunang mensahe sa ating lahat, Virgo, ng iyong lingering background energy for the week. So, in your spread, ilan ang iyong major arcana? You only have 1 and 2 major arcanas, namely the Hierophant and the Moon card. So, pareho tong card na to, Virgo, pareho siyang card of just trusting what's in your hands. Trusting yung path mo. Trusting yourself. Pareho silang nangailangan ng spiritual assistance or spiritual blessing para sa yung journey this week. Ano? Because nakita ko na maraming mga tanong, marami kang mga paano to, paano ba yan? Meron bang patutunguhan to? Kamusta na kaya yung ginawa kong yun? May development na ba? May resulta pa ba? Akin ba talaga yun? Kailan ko malalaman yung sagot, mga ganyan. So, you have a lot of questions this time. Ano? Pero sabi ni Spirit Guides, manalig ka lang daw with a Hierophant here. Know that everybody and anything is taking its own place in your life. Darating ang iyo ay iyo. That's what I'm hearing, because both of these cards are cards of like talagang celestial and talagang universal na parang sila ang may handog sa'yo. Parang you can't force things to happen. Ito'y basbas from God. Ito'y magaganap at the right time. Ngayon, daanan mo lang daw. Just relax and enjoy the process. Yun ang paunang mensahe sa'yo ng Spirit Guides this week, Virgo, for June 16 to 22. So, pag-usapan natin ng yung spread, at the heart, you have the 7 of Pentacles. At the heart ito, ibig sabihin, ito yung nasa puso, nasa gitna, nasa marubdob, dibdib ng iyong reading for the week. Ibig sabihin, ngayong linggong ito, it's all about you working for what you're trying to accomplish. Okay? Like I've said, sobrang busy mo this week, kaya nangangailangan talaga ng pahinga, time to recharge. Kung talagang dapat paggabi tulog ka na, hindi ka na pwede nagpupuyat. Kung kinakailangan, kung talagang importante na kung araw ang trabaho mo, maglaan ka ng oras na matulog enough at night. Kung gabi naman ang trabaho mo, find ways para magkaroon ka ng komportableng tulog sa araw para makapag-recharge yung katawan mo, because like I've said, sobrang busy mo this week. There will be a lot of developments. That's what I'm hearing. A lot of developments sa mga bagay na hinihintay mo. Meron kang hinihintay, papers, documents, approval from someone, a call or text. I'm hearing na parang this week malalaman mo yung sagot, malalaman mo yung kaukulang impormasyon na hinihintay mo from this. Because pareho tong card ito, 7 of Pentacles and the 4 of Swords, pareho naghihintay. Waiting for something to happen. Waiting for that answer. Waiting for that prayers to be answered. Ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, ngayon na pagkakataon talaga naman i-cultivate mo pa. Meron ka pa dapat buhisiin I know for you, some of you, parang dapat meron ka na daw tanungin. Meron ka na daw i-follow up yan. Kailangan mo daw mag-follow up so that malaman mo na agad yung sagot for you. Okay? With the 7 of Pentacles here for others, meron na sa inyo may alinlangan na. Okay? May alinlangan na parang, teka, para sa akin pa ba to? Kailan, bakit, paano? Marami ka rin question kung bakit parang hindi umaandar. There are some of you na naramdaman ko yung energy of bakit walang pag-andar, bakit parang hindi ko pa makuha, o bakit ang tagal ng resulta, ang tagal-tagal ko itong inasikaso, bakit hanggang ngayon wala pa rin. So ngayon, asahan mo, Virgo, this week, may darating sa yung resulta na magpapapanatag sa puso mo with the 4 of Swords here. Talaga, ay, buti naman. Ay, buti pala, nalaman ko na yung resulta. Ay, thank God, okay na. Because ngayon, ang paglabas ng resultang ito, wala sa something na inaasikaso mo, okay? The 7 of Pentacles is being clarified by the Star card. Yes, all about your wishes. Like I've said, meron kang answered prayer, at ito yun. Answered prayer from something that you worked hard for. Matagal mo itong hinantay, matagal mo itong pinagtrabahuhan. Ito yung kasagutan niya, a confirmation for you. Meron talagang darating sa iyo na kasagutan from what you have wished for and what you have prayed for. Talagang naging matyaga ka dito, Virgo. Many nights. Siguro pinagdasal mo na to, pinagnovena mo pa, o kaya talaga ito yung nasa isip mo na kailangan ko to maabot, kailangan ko marating to deadline na to, kailangan kong makuha to by this week, o kaya magkaroon ng development by this week para alam mo yung hinihintay mo, na para hindi ka naghihintay sa wala. So whatever it is na parang hinihintay mo this week, Virgo, there will be a clarity for you. Okay?
at talagang bunga to ng paghihintay. This is like a relief, a sigh of relief for you. Para, ay, buti na naman. Meron ng development, nakuha ko na yung bagay na hinihiling ko for the week. Nakita ko rin dito ang paggaling because may time of relaxation and also recharge for you. May parang may paggaling o regenerate ng iyong energy, body, and soul. Parang unti-unti ka nanunumbalik yung lakas for you. For some Virgos out there, congratulations. In the area of what you want, you have the 10 of Swords. Yes, you want to end na. You want to end the waiting game. Meron kang hinihintay, meron kang tinutumbok, may mga development ka talaga na inaasahan. Pero kaakibat nun yung sobrang paghihintay, sobrang hirap. Parang please ibigay mo na, nahihirapan na ako. Kailangan ko na yung papers na yan. Kailangan ko na yung dokumento na yan. Kailangan ko na yung tawag na yun, approval from someone para makubura ko na yung pera, para magkaroon ako ng start ng bagong trabaho para sumweldo na ako. Kailangan ko itong bagay na to now because hirap na hirap ka na or your family members. And may mga bagay na parang pinagpasadjust mo na. Parang, God, please, kayo na pong bahala. Hindi ko na kaya. Ginawa ko na ang lahat. I've waited so long. I worked hard for this. Para sa pangarap na ito, ang lahat na binuhos ko, may mga sinakripisyo ka na rin in the past just to make this happen. And now talagang nasa hururok ka na ng pain. Okay, nasa rurok ka na nung pagod, dismaya, disappointment. Also, other people's betrayed you or niloko ka o kaya sinaktan ka o pinaasa ka. So ngayon parang gusto mo na makabangon, gusto mo nang please God, kayo na pong bahala. You're parang pinagpasa Diyos mo na lahat. You let it all out to God na parang please kayo na pong bahala with this paghihirap ko this time. Okay? The 10 of Swords being clarified by the 10 of Pentacles. Yes, 10-10. Wow, 10-10 here in combination, meaning patapos na talaga yan, Virgo. Tapos na tong cycle na to, rurok na siya. Because 10-10 is all about ending a cycle. Pabilog yan eh, pasara, pabilog. At patapos na yung cycle na yan sa buhay mo, papasok ka na sa bagong cycle ng buhay mo. So congratulations, 10-10 is your entry point to a brand new beginning. That will be your message for the week. This is your entry point to a brand new beginning. Nakita ko dito, Virgo, this is now, you're trying to come up. Nag-iisip ka ng mga paraan para sa pangmatagalang kita. Matibay at solid na trabaho. Baka gusto mo na ngayon na hindi ka na contractual o lagi ka sigurong natatanggal before kasi nga next 6 months na naman, ito na naman, next 6 months, ano na naman ang mangyayari. O kaya may pinanggalingan kang trabaho na na-lay off ka because nalugi ang negosyo mo o nalugi ang trabaho mo. Kaya parang ngayon unemployed ka and now you're thinking saan ako makakuha ng solid na trabaho. Solid na pagkakakitaan kung saan pang matagalan. For my family, especially now, marami ka sigurong bills, marami kang binabayaran, also hinuhulugan, that's what I'm hearing. Meron ka mga bagay na kailangan mo maabot na deadline. I'm hearing those deadline na kailangan mong bayaran, kailangan mo agad makuha because ito'y nakasalalay ang pangpamilya. Kaya parang ngayon, you need also to make sure na meron kang kakapitang pera because nakita ko dito baka may dapat kang bayaran sa school, especially now, pasukan, and also may mga bills and also with like I said kanina, parang merong gagaling eh. So, meron kang inaasikasong hospital bills or medical bills for the family or parents siguro na kailangan mo na. At hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera dito. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng solid talaga makakapitang financial stability para sa iyo and your family. And I really get you. I get you because naramdam ko dito yung prayer mo. Prayer mo to land on a job, land on an opportunity kung saan nandoon yung buwanan, talagang kita na hindi ka na mag-iisip kung next month kaya may mababayaran ko yung bills ko, next month kaya may asahan pa akong pera. So ngayon, yun nasa isip mo ngayon. Yun ang iyong hinihintay. Kaya siguro, tsagang-tsaga ka dito, Virgo, sa bagay na hinihintay mo na mabuo, makompleto. You're also thinking kailan, paano, ano pa dapat kong gawin. Because ito lang yung hinihintay mo. Ito yung dinarasal mo kay God na makamit, makuha, makasama, mahangad sa buhay mo, mamithi. So congratulations because I'm hearing malapit na nandiyan na. Especially here in the area of what you need. You have the Hierophant, may basbas ka, okay? You don't have to worry, may basbas ka, protektado ka ng yung spirit guides. So, just relax. Like I've said, relax, enjoy the time this week. Yes, may mga problema darating, may mga dapat kang asikasuhin, may mga dapat kang buuin, may mga dapat kang tapusin, pero kaakibat nun, kailangan mo pa rin mag-relax, preserve your energy, preserve your health, para magamit mo siya every single day na gagawin mo with your life. Especially now, parang ikaw ang punong abala sa family mo, ikaw ang inaasahan ng lahat. So, make sure, relax ka, bigyan mo ng maraming time ang sarili mo na mag-recharge, okay? With the Hierophant, like I've said, may basbas,
Also, parang sabi ni Spirit Guides, you need someone to assist you. Parang sabi, meron ka daw dapat kausapin this week, Virgo. Either a boss or a supervisor, a mentor, a teacher. Someone na nakakaalam doon sa industriyang ginagalawan mo o sa trabahong ginagalawan mo o sa area of concern mo this week na parang, paano ba to? Hindi ko na alam gagawin ko. Ang tagal ko naghihintay. Lugmok na ako here. Kailangan na ng family ko yung pera para sa future nila o para this week for the next 6 months. Ang dami mong tanong, ang dami mong parang teka saan ako kakapit, hindi ko alam malalapitan ko. You need to find someone that will lead you to the right path or lead you to the right direction or to the right solution, okay? Baka kasi masyado ka lang ngayon naguguluhan, masyado ka lang ngayong nalilito at saka confused and also worried, kaya hindi malinaw sa isip yung gagawin. But with this person na darating sa life mo this week, Virgo, you need to talk to this person. Whether nanay mo to, kapatid, tita, o boss nga na maalam sa problema mo, na parang siya yung magbibigay sa'yo ng malinaw na direksyon. Hindi naman siya totally magbibigay sa'yo ng solid plan. Ano? Ikaw pa rin na mag-figure out niyan, Virgo. But this person will lead the way. Parang iilawan niya yung landas for you. Okay? So ngayon, sabi ng Spirit Guides, find this person. Whether I'm hearing darating siya sa'yo without struggle, okay? Bigla kakausapin ka nito o kaya kahit sa chat, sa email, sa text, kakamustahin ka o parang, uy, kamusta ka na, Virgo? Anong ginagawa mo ngayon? Tapos ikaw naman magkasabi ka ng mga problema mo. And then, yun, bigla sa usap na yun, magkakaroon ka ng mentorship o kaya additional knowledge para sa problema mo na dapat mong ayusin. So make sure this time around, maging sponge ka, Virgo. You need to find people that will give you the solution and will give you additional knowledge. So, maging sponge ka, sipsipin mo lahat ng tubig na pwede mo masipsip para maging mas malawak ang iyong pag-iintindi sa mga bagay moving forward. Okay? Answered prayer din na pagdating ng taong ito sa buhay mo. Kaya yakapin mo tong mabuti, huwag mong sayangin yung payo at huwag mong sayangin yung pagkakataon with this very, very knowledgeable and full of wisdom person. Ngayon sabi din Spirit Guides, Virgo, kung meron ka mga bagay na gusto mo ikaw lang ang kumilos, like I've said kanina, parang may mga tayong Virgo sanay tayo kumilos mag-isa. We want to accomplish things on our own kasi naniniwala tayo na we can do it on our own at mas mabilis matapos pag mag-isa tayo, di ba? So parang sabi ni Spirit Guides, go out of the box. Don't go traditional because the Hierophant is a very traditional card. It's all about the parang nakasanayan, yung practical, yung talagang traditional na approach sa isang bagay. So parang sabi ni Spirit Guides, get out of the box. Yung mga unconventional mong paraan dapat yun daw ang isipin mo this time na makakatulong sa'yo to get out of this situation. Parang dapat daw makabago, dapat daw kakaiba, dapat daw hindi mo pa nagawa before, baka yun na makatulong sa'yo na solusyon sa problema na yan. Okay? The Hierophant is being clarified by the Seven of Swords. Yes. Tatlong 7 na pala to. 7 of Wands, 7 of Pentacles, and 7 of Swords. Talagang luck is on your side this time. Luck is on your side. Congratulations, Virgo. This is a very, very lucky week for all of us. Okay? So may basbas ka na dito at pero ka pang 7 of Swords. Like I've said, ikaw talagang dapat gumawa ng paraan. 7 of Swords all about your doing. Okay? Ikaw mismo ang kikilos. Ikaw mismo ang mag-iisip ng paraan, thinking something out of the box, strategically, tactical, talagang kakaiba. Ikaw mismo ang mag-iisip ng kakaibang paraan para matapos ito. Because in the past, you've been cheated on. O medyo may inasahan ka ng tao na hindi nag-comply o kaya hindi siya nag-deliver. Parang ikaw na-disappoint ka, nagkaroon ka ng trust issues. Kaya ngayon, parang gusto mo ikaw na mismo kikilos para matupad o magawa itong plano na to for you this week. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 7 of Wands. 7 of Wands, now meron ka ng bakod. Okay, backward against other people. I don't know what happened to you this past few weeks, past few months, na parang talagang sobrang durog. Sobrang baba mo, sobrang bagsak, sobrang painful, and you can't seem to find a way para makawala dyan because you feel like maraming tao nagkulang sa'yo o maraming tao na parang humarang sa mga bagay na gusto mo ma-achieve and you feel so hurt and painful to sobra. Pero ang inaasama mo lang talaga para sa family ko, kaya you want na makabangon eh. And this time around, parang wala ka nang pakialam sa iba, haharangan mo na yung sarili mo against them, na parang this time around, i-defend ko yung mga bagay na gusto ko. Ready na ako to fight for myself, okay? Tapos na yung parang people pleasing, tapos na yung parang hinihingi ko yung approval ninyo. Ngayon, parang kailangan ko i-defend myself, to prove myself, to win this something na hinihintay mo. Okay? Nakita ko dito na parang ikaw talagang kikilos eh. Ikaw ang talagang aandar. Ikaw ang mag-i-step forward to find new solutions to this problem para makuha mo siya at makamit mo na. Because narinig ko dito na parang
For a very long time, hinihintay mo lang eh. Parang, okay, yun po, ibibigay nyo, ayan, yan kukunin ko. Okay, sige. Parang nagkakasya ka lagi ka sa kompromiso. Parang nagkakasya ka lagi sa kung ano ibibigay nila. Ayoko magtaray, ayoko maging demanding, ayoko manguna, ayoko lagi nangungulit kasi baka iba isipin nila. Ganun tayong Virgo. We're very, very overthinking with our approach na baka feeling nila baka nakakabastos tayo o baka we're stepping out of the line. Kaya parang for a very long time, naghihintay ka lang. O kaya you're very, very kind in your approach, very gentle. Pero parang ngayon, parang sobra na. Tagal ko na naghihintay para sa pangarap na ito. Bakit wala pa rin pag-andar o hindi ko pa rin siya makamit in the possible way na inasahan ko. Ngayon, tatayo ka talaga, standing up for yourself, fighting for yourself, talking, speaking, asking questions if it's necessary, and parang ikaw mismo yung maghahanap ng paraan para ma-accomplish yan. So congratulations Virgo, and ituloy mo lang yung parang pagharang mo o pagbibigay ng sarili mo sa gap with other people na parang kayo dyan, dito ako, wala akong pakialam sa inyo, para panatilihin mo yung peace of mind mo, yung katahimikan ng puso mo, yung tranquility and serenity ng buhay mo away from those people. The 7 of Wands being clarified by the Devil card, yes, against other people. Talagang humaharang sa mga bagay na gusto mo makamit, humaharang dun sa mga potential mo, feeling mo, nai-spoil ka o feeling mo, sayang yung oras with these people, whether sa office to o sa trabaho na parang they are trying to really put you down. Ito yung mga tao na lang yung pinapahirapan ka o napakasimple lang naman ng issue pero pinapalaki, ganyan. O kaya ganun din sa bahay, sa pamilya, na parang feeling mo, gusto mo lang naman gawin yung mga bagay na gusto mo pero bakit laging may harang? Bakit laging may aberya? Bakit laging ayaw nyong ibigay sa akin yung gusto ko? And also, bakit laging may chismis? Laging may issue, ganyan. So parang ikaw ngayon, you just want to get out of this situation, to leave them behind, maglagay ng sariling bakod para maparatili mo talagang yung iyong katahimikan, yung iyong peace of mind talagang importante sa'yo this week. Siyempre kasi sobrang busy mo waiting for this You've been putting a lot para sa bagay na ito, makuha lang siya. Kaya ikaw, handa ka talagang ibakod ng sarili mo. Parang nakita ko rito yung parang kang kabayo. Di ba yung kabayo sa kalesa, merong harang sa mata para sa gilid. Parang gusto mo lang mag-focus doon sa goal mo. Tapos yung ibang outside noise, yung mga toxicity outside, hindi mo na sila papansinin. Iisip mo na lang yung mahalaga this time. At magbubunga to Virgo. Alam mo kung bakit? Because in the near future, look, you have the Ace of Pentacles. Makukuha mo siya. Yung blessing na inahangad mo, yung bagay na tinutumbok mo this week, you will get this in the near future. Buong buo, iyong iyo. Yung bagay na talagang minimithi mo, ito'y kaloob ni God. Ibig sabihin, destined ito for you to have it this time. So, asahan mo itong darating sa buhay mo. At ito'y hindi lang basta-basta blessing Ito'y panimula sa mga bagay na bigger things for your life. Susi lang ito for a much better opportunity. Halimbawa, natanggap ka ngayon sa call center, tapos for the next year, next 6 months, yan, mag-level up ka na. Parang tama na yung credentials mo doon, makakahanap ka na ng better job, o kaya tanggap ka na sa totoong ina-applyan mo bago ka nag-apply sa call center. So, parang ngayon binibigyan ka ni God ng susi para pumunta ka doon sa much bigger goal mo, para meron kang pagkakaabalahan, meron kang sarili mong pera, at ma-cultivate pa yung time mo ng kapaki-pakinabang this time. Nakita ko dito, initial pa lang to, paunang blessing for you para sa pagkamit ng yung answered prayer. So congratulations for this brand new start, brand new pera ito, so congratulations. The Ace of Pentacles being clarified by the Knight of Cups. Like I've said, may mag-offer talaga sa'yo. Meron kang job, initial job na hinihintay. Pagkalagpas mo sa initial dito ng susi na to, magkakaroon ka ng offer something big, offer na bigger pa doon sa inasahan mo o mas malawak pa doon sa ina-anticipate mo na buhay na pinangarap mo for you. So in the near future, I'm seeing you getting this pentacle, getting this new job, new opportunity na bunga ng isang offer from someone. Probably ito ay accumulation o parang dati nakita nila kung paano ka naghirap, yung credentials mo, yung experiences mo, the qualified ka for this job. At ikaw naman, tanggapin mo because this will lead you to a better life. Okay, Virgo? In the area of your challenge this week, Virgo, for June 16 to 22, you have the 10 of Pentacles. Yes, dalawang beses pala lumabas ang 10 of Pentacles. 10-10 ka pala dito. 10-10-10. Talagang ending of a cycle, entering a new part of your life. Nakita ko dito na magiging challenge sa'yo for a week is to keep on focusing sa mga bagay na mahalaga. Probably may mga dispute sa family, with certain bills, with a certain responsibility nga, o kaya mga bagay na dapat mong bayaran, mga responsibilidad for a certain endeavor sa pamilya, sa lupa, sa bahay, sa mga pinapagawang bahay, sa negosyong pinapalago, ganyan. So parang ang usapin this week, Virgo, is all about you and your family.
So parang sabi ni Spirit Guides, kailangan mo daw upuan na this time, Virgo. Upuan mo yung problemang pampamilya, halimbawa sa kaperahan, kung meron mga ipon o kaya mga dapat paglaanan o paglabasan ng pera, saan kukunin, saan maghagilap ng pera para mabayaran yung bagay na yan. Because I'm hearing meron mga asikasuhin kang pampamilya. Okay, probably baka ito ay papers ng mana o kaya inheritance of the land, pampapagawa ng bahay, pampabili ng bahay, pagbenta ng ari-arian, ganyan, o kaya sa anak, sa apo. So parang may mga bagay ka daw na kailangan isipin this time. Ito yung challenge mo ha, this week, your family, the legacy, and the money or mga ari-arian for the whole family extended sa mga kaapu-apuhan mo. So make sure na kung ano man po yan na problema this week ay asikasuhin mo agad para hindi siya problemahin in the future. Okay? The 10 of Pentacles being clarified by the 6 of Swords. Yes. Now, talagang this is a transition for you. Transition to a better life. Transition to a good life. Baka ma-impede, baka daw maharangan kapag hindi inasikaso to agad. Okay, Virgo? Make sure na kung ano man ang hindi pagkakaunawaan with the family members, kausapin agad. Paglaanan agad ng oras. Kung meron mga bayarin pala na hindi mo napapansin, kailangan daw pagtuunan mo na ng pansin this time. O kaya kung may binibenta daw na property o may binibiling property, kailangan daw buhisiin. Because baka may magkaaberya dyan and mapigilan yung pag-andar mo on a better life, on a better transition for you and your family. So make sure, buhisiin mo daw. Baka may dapat kang asikasuhin. Pwede ring health of a family member o kaya talagang kaperahan, mga utang, baka may utang na dapat ng bayaran para matapos na so that makaalarga na kayo, makaabante na, makaipon na for a much better na pangangailangan in the near future. Okay? Pag-usapan with the family. In the area of your fortune, you have the moon card here. Yes, like I've said kanina, may mga questions. May mga bagay na parang paano yan sa kukunin, hindi ko alam ang gagawin ko, saan po yun, bakit ako iniwan ng ganito, bakit hindi natuloy ito, bakit wala pang tawag now, ano ba nangyayari? So you have a lot of questions in your life, Virgo. I totally feel the questions and the alinlangan and the duda. Pero sabi ni Spirit Guides, you really need to trust, especially here in the area of fortune, siya bumaksak, area of the fortune, ibig sabihin, trust lang that the divine timing. Okay? The divine timing will give you the right answers at the right time. So ngayon, okay lang. Okay lang kahit di mo alam, okay lang kahit hindi ka sigurado, okay lang kahit di ka sure sa sagot o sa impormasyon. Okay? Ito yung pagkakataon para pagkatiwalaan mo yung intuition mo, yung puso mo na parang, okay, ito gagawin ko, ito na lang ang pagtutuan ako ng pansin, ito ang decision ko. Because ito yung tawag ang damdamin ko na gawin. And also, sabi ni Spirit Guides, just trust your skills. Kung anong gagawin mo, gawin mo lang day by day. Huwag ka masyadong mag-overthink, Virgo, for something na wala pa naman or for something na hindi naman mangyayari because you're just living in the shadows. Okay? Make sure na ituloy mo lang, go with the trail, trust your heart, relax because something good is gonna come out with this. Okay? The moon cards being clarified by the sun card. Yes, happiness because the truth will come out because the sun is also about shedding light. May ilaw, liwanag sa mga bagay na malabo. Liwanag sa mga bagay na hindi sigurado. Liwanag sa mga questions mo. So napakaganda nito. Mapagpalaya ito. The moon is being enlightened by the sun. Okay? So yung linawag na daladala ng sun ang magbibigay ng sagot sa mga dark matters o sa mga malalabo o shadow times sa buhay mo this time. So make sure, just be happy, be glad because the answers will come. You'll be very, very free, happy. Parang may paghinga nga ng maluwag. Like I've said here, parang, ay salamat, yun lang pala yun. Ay salamat na sagot na. Ay, yun lang pala ang kailangan kong gawin. Ay, yun lang pala ang sagot. Bakit matagal ko nang iniisip? Pat ako na problema ng sobrang tagal. Ay, ito lang pala. So there will be happiness coming to you this time, jumping out of joy. Talaga naman nakita mo ng sagot at nakuha mo na okay pala ang lahat and everything is fine in your life this week, Virgo. Congratulations, okay? In the area for divine advice, you have the Two of Swords. Divine advice, kailangan mo mag-decide, okay? Kung may mga bagay na kailangan pagdesisyonan, may mga bagay na kailangan buhisiin, gawin mo na. Huwag mo siyang ipagpaliban. Sabi ni Spirit Guides, timbangin mo daw yung damdamin mo. Use your intuition, mahalaga yan, para malaman mo yung mga bagay na dapat mong asikasuhin. If you need to just relax o kaya parang dali ang lumayo muna sa pagde-decide, gawin mo daw para mas maging malinis or clear yung isip at puso mo. Because if you're very, very tired, if you're very worried o kaya masyado kang aligaga, hindi mo maalalaman yung tamang sagot o tamang desisyon. Now, mag-detach ka lang daw sandali, panandalian para makapag-isip ka ng tama at mahanap po yung tamang desisyon. Okay? The Two of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Dalawang beses lumabas ang Seven of Pentacles. You're waiting for the answer. You're waiting for the development of something. At ngayon, dahil kakahintay mo, it's either aalis na ba ako o tutuloy ko pa? Kukunin ko na ba to o
hihintayin ko pa yung go signal. Alam kasi ba ako ng oras dito, pero hintayin ko pa. So, marami kang hinihintay at nagdadalawang isip ka na kung kukunin mo ba o hindi, kung itutuloy mo ba o hindi. So, marami kang urong sulong, yes or no, left or right. So, sabi ng Spirit Guides, alamin mo sa damdamin mo yung sagot na kailangan mo this time, Virgo. Sabi, magpahinga ka daw saglit, lumayo ka, mag-beach ka, mag-park ka, mag-video okay ka, para maging kalmado ang isip at puso mo, para malaman mo yung tamang sagot sa mga bagay na hinihintay mo at gusto mong makuha this time. Nasa sa'yo daw yung kalakasan to choose kung anong gagawin mo, okay? So, ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, maghanap muna tayo ng additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nilang payo para sa'yo this week? Oh, tumalon, kunin na natin. You have Tulip, great passion. May passion ka daw for something this week. You also have Chairfield, someone new is entering your life. O ano kaya yan? Pwedeng co-worker, a friend, or a lover. Someone new is coming to your life. Baka friend ito o bagong kakilala na probably will change your life for the better. Another message, you have Skull, hidden secrets can harm you. O may mga hidden secrets daw na dapat mong ingatan mabuti para hindi maging komplikado for your life. Okay? Another message, you have Fan, romance, celebration, a party. Oh, like I've said, may bago darating sa buhay mo. Tapos may great passion pa. And then may romance pa. So baka may pag-ibig na papasok sa buhay mo this week, Virgo. Pero pwedeng party and celebration for something na talaga namang pinagtrabahuhan mo in your life. Okay? Another message, you have Kite, vacation. O like I said, kailangan mo talaga magbakasyon parandalian para makapag-isip ka ng tama sa mga bagay na kailangan mo pagdesisyonan this week. Okay? Another message, you have 3 affairs with your family. Kailangan daw ayusin. Like I've said here, with a 10 of Pentacles, may mga bagay kang kailangan ayusin for the family, busisiin, para umandar na yung mga dapat umandar. Okay? Another message, of hand in need of help, assistance, and guidance. Like I've said, kailangan mo talaga ng guidance, a mentor, someone to give you assistance sa mga bagay na gumugulo sa isip mo para magawa mo na yung mga tactic and strategy moving forward. Okay? Another message, you have August. Baka importante po sa inyo ang August. For sure, may mga Virgo dyan na August ang birthday or a special date for you. Congratulations. Ito talagang para sa'yo. You need daw assistance, Virgo August. Okay? Assistance, help, guiding light, guiding hand for you. Another message, you have, tumalon na, Wishbone. A wish is granted. Yes, like I've said, a prayers is granted para sa linggong ito. Congratulations. And the last one, we have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw tao sa buhay mo na matigas ang ulo. This time, pwedeng ikaw din to or someone in your life na medyo matigas ang ulo at medyo mahirap siyang kausapin, mahirap pakisamahan. Very, very aggressive. Okay? So, ikaw nang bahalang pagpasensyahan. Learn to detach yourself and have some gap. Okay? Ito ang mga payo dapat mong paghawakan this week, Virgo, for June to 16. Ano kaya yung mga bagay na dapat mong buhisiin, panghawakan? You have friendship, mga kaibigan mo this time. It's all about your connections, foundation of your life, mga support group mo. You also have relationship. Yes, friendship and relationships this week. Uy, talaga meron ka ditong love na papasok para sa mga Virgo single dyan. Asahan mo merong paggaan of development sa usaping puso mo. Another message, you have regret. I know that I cannot change the past. Yes, ipahinga mo na yung past, wala na mangyayari doon, okay? This week, learn to cultivate your friendship, your relationship, and regrets. Itapon na yan sa past and always start anew, okay? Ang outcome mo, ano kaya ito pag-usapan na natin, pero paalala lang, Virgo, we have a bonus Q&A later, mga question mo, one question and I'll give it answer. Pagkatapos nitong ang yung final na card, okay? The outcome for the week, Virgo, for June 16 to 22, you have, the 5 of Cups. Yes, regrets. Remove the regrets in your life. May mga bagay ka daw this week, at the end of the week, parang, okay, malalet go mo na. Mapapahinga na yung puso mo. Magkakaroon ka na ng sigh of relief na parang, ay, buti pala. Okay na pala ako. Dapat ko na palang iwan to, dapat ko na palang pabayaan yun, yung mga pangarap, mga tao, mga sitwasyon, mga relasyon, mga bagay na parang walang nangyari nangihinayang ka pa rin, nire-replay mo pa rin sa isip mo. Pero sabi ni Spirit Guides, let go mo na yan because a new cups here, nasa likod mo, magbibigay sa'yo na bagong simula. Kaya sabi ni Spirit Guides, i-recharge mo ang sarili mo. Pagkatapos mong mag-let go ng mga bagay nito, mag-recharge ka, kaharapin mo yung mga bagong cups na to na magbibigay sa'yo ng bagong simula, new opportunity, new life, new love life potentially, at doon ka magkakaroon ng bagong simula sa buhay mo. Ending talaga of a cycle ito. Entering a new life, answered prayer, and talagang mag-recharge ka because something new is coming. Okay? The 5 of Cups being clarified by the Death card. Yes, Death card, rebirth, bagong buhay talaga to for all of us. Kasi meron ka nang natutunan na i-let go, natutunan na iwan, bitawan, and ito, papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. New beginning, new life, new approaches, talaga namang answered prayer for you. So, Virgo, maghanda because ito na ang ating
one question. Ihanda mo na sa isip mo. Close your eyes, meditate. Meron ka bang isang questions? Give it to me ngayon. Pasa mo yung frequency of those questions. Handa ka na ba? I'll give you 2 tarot cards and 2 oracle cards for Angel Whisper. Okay? 2 cards. Anong question mo, Virgo? And I'll explain it to you. Kahit ano, kahit yes or no, o kahit anong bagay, kahit hindi yes or no ang tanong. Anything, anything. Okay, now we have these 2 cards. 1 and 2. And another 2 cards for your oracle, Angel Whisper. Siya magbibigay sa iyo ng payo. Ang iyong angel guides, spirit guides now is here telling you at bibigay sa iyo yung karampatang sagot sa mga bagay na hinihiling mo at tanong mo this time. Okay? You have 1 and you have 2. Okay? Pag-usapan natin. Mabilisang angel questions. You have the Hierophant reversed and the Moon card reversed. Nakita ko rin dito na the Trust and you're ready. Ready ka na daw for something in your life. With the Moon card reversed here, lalabas na yung mga tanong, yung mga sagot sa yung mga tanong, magiging malinaw na daw para sa iyo. Yung mga bagay na parang, paano ba to? Paano ba yan? Hindi ko maintindihan. Bakit ganun siya? Bakit ganitong trabaho to? Bakit di ko mahanap? Saan? Paano? Asahan mo daw this time, Virgo, that collectively, merong kakam out in the surface. Parang meron ng aangat sa mga bagay na dati hindi lang sigurado. Magtiwala ka lang daw sa proseso, Virgo, okay? Tulad ng the Moon card, just trust the process, trust your ability, trust God that the answers will come to you at the right time. And sabi dito, you are ready. Hindi mo na kailangan maghintay with the Hierophant. Here, Hierophant is all about parang aral-aral, sugod-sugod, isip-isip, prepare. Pero parang sabi dito, handa ka na eh. You have the wisdom na eh. You have the preparation, you have the experience. Parang ngayon, buo ka na. Loob mo buo na. May sagot na sa mga bagay na hinihintay mo. Pagkatiwalaan mo yung proseso, yung hakbang. Kung ngayon, parang, paano ko gagawin? Ano yung next step ko? Just trust the process, do what you must to do, and also gawin mo lang yung initiative mo saka yung intuition mo na sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na ito yung unang hakbang and you're ready. You will get it. You were ready. Just trust the process. May lalabas na balita sa iyo this week. The truth will come out at hindi mo na kailangan pa maghintay because nakita ko dito na everything now is falling into place. At nakita ko dito na ikaw ay maunguna dyan and everything is falling for you at the right time. Just trust and you're ready to get it. So congratulations, Virgo. That is your 1 question reading. So next reading natin, meron ulit tayong 1 question for you. So saan po kayo nakaresonate, saan po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.